Sa salita ng ating Diyos. Buksan po natin ang ating mga Biblia in Genesis chapter 12. So, chapter 12, verses 1 to 9. Genesis chapter 12, verses 1 to 9. Genesis chapter 12, verses 1 to 9. Okay. Now, kung matatandaan niyo po, ang kahulugan ng inaral natin or inaaral natin sa umagang ito na libro, no? Which is ang Genesis, ang ibig sabihin po niyan ay ang simula. Okay? The beginning. Sa unang or origin, no? The origin. Sa unang 11 chapters po, kung matatandaan ninyo, nakita natin ang simula ng mga nilikha, simula ng kasalanan, simula ng pangako, even simula ng sibilisasyon, at simula ng mga iba't ibang bansa. Ngayon naman, dadako tayo dito sa chapter 12. Ito yung tagpo na kung saan, sabi po ng maraming pastors and even maraming scholars, ay ang pinakamahalagang punto. Okay? Itong part na to. Ito yung pinakamahalagang punto o pinaka-sentro or pangunahing tema ng Genesis at kahit ng Pentateuch. Yung Pentateuch, yung unang 5 libro ng Old Testament. Dito iikot ang lahat po ng mangyayari hindi lang sa mga nalalabing chapters ng Genesis, kundi pati na rin po sa buong Biblia. Okay? At kahit po ang kasalukuyang panahon or even sa panahon na darating, dito po yung nagmula. Dito sa tagpong ito, iikot lahat ng mga nangyayari. Okay? Kaya ganito po kahalaga itong tagpo na atin pong aaralin sa umagang ito. And I remember Pastor Ramen as he was preaching sa tagpong ito, sinabi niya na kung papansinin niyo daw sa chapter 1 to 11, ang laki-laki ng scope, no? Parang kung camera pa, ang laki-laki ng scope na tinitingnan natin. Pero suddenly, pagdating sa chapter 12, biglang nag-zoom in sa isang tao. No? So, kaya tingnan natin at nawa ay mas makita natin ang biyaya po ng ating Diyos at nawa ay makita natin ng lubos na ang kaligtasan natin ay nakasalalay lamang talaga sa kanyang habag at sa kanyang awa. Nawa makita natin ang natatanging paraan para po ang isang tao ay maligtas at ilagay natin doon ang ating pagtitiwala. Kasi ito lang po talaga ang kaligtasan. Ngayon, i-request ko po kayo to stand as we read the word of our God for this morning in Genesis chapter 12, verses 1 to 9. Genesis chapter 12, verse 1 to 9. Mga kapatid, ito po ang salita ng Diyos. Sinabi ng Panginoon kay Abram, umalis ka sa iyong lupain, sa iyong mga kamag-anak, sa bahay ng iyong ama, at pumunta ka sa lupaing ituturo ko sa iyo. Gagawin kitang isang malaking bansa. Ikaw ay aking pagpapalain, gagawin kong dakila ang iyong pangalan, at ikaw ay magiging isang pagpapala. Pagpapalain ko ang magbibigay ng pagpapala sa iyo, at susumpain ko ang mga susumpa sa iyo. At sa pamagitan mo, ang lahat ng angkan sa lupa ay pagpapalain. Kaya't umalis si Abram ayon sa sinabi sa kanya ng Panginoon, at si Lot ay sumama sa kanya. Si Abram ay may 75 taong gulang nang umalis siya sa Haran. Isinama ni Abram si Sarai na kanyang asawa at si Lot na anak ng kanyang kapatid at ang lahat ng pag-aaring kanilang natipon at ang mga nataong kanilang nakuha sa Haran. At umalis sila upang pumunta sa lupain ng Kanaan at nakarating sila roon. Dumaan sa lupain si Abram hanggang sa lugar ng Shechem sa punong ensina ng More. Noon, ang mga Kananeo ay nasa lupaing iyon. Nagpakita ang Panginoon kay Abram at sinabi, ibibigay ko ang lupaing ito sa iyong lahi. At siya'y nagtayo roon ng isang dambana sa Panginoon
na nagpakita sa kanya. Mula roon ay lumipat siya sa bundok na nasa silangan ng Bethel at doon niya ay tinayo ang kanyang tolda na nasa kanluran ang Bethel at nasa silangan ang Ai. Siya ay nagtayo roon ng dambana sa Panginoon at tinawag ang pangalan ng Panginoon. Si Abraham ay nagpatuloy na naglakbay hanggang sa Negeb. Tayo po'y manalangin. Patuloy po kaming lumalapit sa iyo at humihingi, O Diyos, ng iyong biyaya sa pagkaunawa po ng iyong salita. Naway makita namin ang natatanging kaligtasan na ikaw mismo ang nagbigay at nawa kami po ay magtiwala dito at dito lamang upang kami ay maligtas. Salamat o Diyos sa biyayang ito na ipapangaral ang iyong salita. Amen. Tayo magsiupo. Okay. So, sa tagpong ito na binasa natin, alam niyo po ba kung ilang taon na ang lumipas? No? Mula noong ibinigay ng Diyos ang pangako na ang binhi ng babae ay darating at dudurugin ang ulo ng ahas. Meron kayong idea ilang taon nang lumipas? From that time, Genesis 3, hanggang dito? Any idea? Okay. Siguro sasabihin nyo, 12 days. Kasi 12 chapters. No? But, ito po ay humigit kumulang 2,000 years ang lumipas. 2,000 years na ang lumipas mula noong ipinangako ng Diyos na may binhi ng babae na dudurog sa ahas, sa ulo ng ahas. Until this time, 2,000 years na po ang lumipas. Tagal po, di ba? Tagal. Huh? Pero ang gusto ko pong makita ninyo, na bagaman mahabang oras na po yung lumipas, mahabang taon na ang lumipas, hindi po nakalimot ang Diyos sa kanyang pangako. No? Hindi nakalimot po ang Diyos sa kanyang pangako. Sa katunayan, kung mapapansin nyo, doon po sa unang 11 chapters, puro po ito patungkol sa kasalanan, no? At paghuhukom ng Diyos. Yun yung makita natin from chapters 1 to 11. Ngunit, pagdating natin dito ngayon sa chapter 12, mag-iiba na po yung ihip ng hangin. No? Pagkatapos ng 2,000 years, maririnig na natin ang mga salitang pagpapala mula sa Diyos. Ang mga pangako ng Diyos kay Abram, dito sa Genesis 12, ay nakatuon na ngayon sa pag-asa ng katubusan. No? Ng muling pagbabalik ng pagpapala at ng pakikipagsundo muli sa Diyos ng mga tao. Dito na natin yun makikita. At mula sa puntong ito, ang pangunahing layunin ni Moises ay ipakita kung paanong unti-unting natutupad yung pasya ng Diyos na magbibigay siya ng pagpapala. Dito na natin yun makikita. At kung matatandaan niyo po, doon sa Garden of Eden, ang kasalanan ng tao ay nagdulot po ng sumpa, no, ng Diyos. Nandun na yung, tandaan niyo yung sumpa na kanyang binitawan sa lalaki, sa babae, at pati doon sa ahas. Di ba? At doon sa Garden of Eden, dahil sa kasalanan, nagkaroon ng pagkahiwalay ng tao sa Diyos. Ngunit dito, sa ating binasa, ipinangako ng Diyos na bubuo siya ng isang bayan para sa Kanya. No? At yung bayan na yon ay ibabalik niya ang kanyang orihinal na layunin ng pagpapala para sa sangkatauhan. Actually, creation is a blessing, supposedly. Kaya lang, nasira yon dahil sa kasalanan ng tao. Pero ngayon dito, sinabi niya, gagawa siya ng bansa, gagawa siya ng bayan para sa kanyang sarili upang ibigay yung orihinal na layunin ng pagpapala. No? At dito kay Abram, unang malinaw na ipinahayag ng Diyos na magdadala siya ng napakaraming tao sa kanyang sarili. Dito natin yon makikita ngayon. Ngayon, tingnan po natin ang verse 1. Sinabi dito, sinabi ng Panginoon kay Abram. Now, let me stop there. No? Pansinin niyo po, pagkatapos na ipakita ang linya mula kay Shem, tatandaan niyo sa chapter 11, and even sa chapter 10, di ba? Pagkatapos ipakita sa atin yung linya mula kay Shem patungo kay Abram, ay isinasalaysay na ngayon dito na nagpakita ang Diyos kay Abram. No? At actually, hindi ito yung unang beses na nagpakita ang Diyos kay Abram. Ito yung pangalawang beses na pagpapakita ng Diyos kay Abram.
Ang una ay yung bago sila umalis mula sa Ur ng Kaldeo. No? Kasama yung kanyang tatay na si Tera. At di ba huminto sila sa Haran. Nakita natin yon last Sunday. Ngayon naman, pagkatapos na mamatay ang kanyang ama na si Tera, nagpakita muli ang Diyos. Ngayon, kung matatandaan nyo po, last Sunday, nakita natin na si Abram at ang kanyang pamilya ay mga ano daw? Mga moon god worshippers. Di ba? Ngunit sa tagpong ito, kung makikita natin, ang Diyos ay nagpakita sa kanya. Ulitin ko po, moon god worshippers sila. Ibig sabihin, sumasamba sila sa Diyos-Diyosan. And now, mababasa mo bigla sa chapter 12, ang Diyos ay nagpakita kay Abram. Ang ngayon ang tanong, bakit? Bakit nagpakita si Abram? Baliktad. Bakit nagpakita ang Diyos kay Abram? No? Again, ang madaling sagot ay dahil nga po, sa pamagitan ni Abram ay magdadala ang Diyos sa kanyang sarili ng napakaraming tao. Yun yung pinakamadaling sagot na may bibigay natin. Pero ang tanong, bakit si Abram? Bakit si Abram? Diba? Katulad lang naman siya ng lahat ng tao na hindi sumasamba sa tunay na Diyos. Nakita natin yun from chapter 3 to chapter 11. And last Sunday, binigyan din natin na wala talagang naghahanap sa Diyos ni isa. Even sila Abram, even Abram himself. Diba? Pero bakit? Bakit nagpakita ang Diyos kay Abram? Well, isa lang po ang dahilan. Anong dahilan? Isa lang ang dahilan. Simply, grace. Biyaya. Grace lang po ang dahilan. Bakit nagpakita ang Diyos kay Abram? Wala nang ibang dahilan. Kasi si Abram is just like all the people at that time, even at this time. Wala naghahanap sa Diyos. Pero nagpakita ang Diyos kay Abram dahil sa biyaya. Dito makikita natin ang makapangyarihan at supernatural grace ng Diyos na ibinigay sa isang taong pagano. Ano yung pagano? Pagan. Yun nga po, sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. No? Dito natin makita yung biyaya ng Diyos na ibinigay niya sa isang taong pagano, isang taong namumuhay sa gitna ng paganismo, sa isang bansang pagano, at kabilang din sa isang pamilyang pagano. It is all grace, mga kapatid. Biyaya lang po ang lahat. Kaya nga po alam nyo, kung ako ay tatanungin ninyo, no, so far sa pag-aaral natin dito sa Genesis, mula pa sa simula, mula pa sa chapter 1, ang masasabi ko lang po talaga, biyaya lang talaga ng Diyos lahat. Wala nang ibang, yes, makita natin yung grace ni Lord sa 4 Gospels, diba? Matthew, Mark, Luke, John, sa mga letter ni Paul. But you know what, to me personally, dito ko nakita ng lubos yung biyaya ng Diyos. In Genesis. Kaya na-amaze po talaga ako every time I study and preach Genesis. At lalo pa itong mas naging hayag dito sa tagpong ito. Dito sa pagtawag ng Diyos kay Abram. Alam niyo bakit? Kasi ito, isipin niyo po ito ha, anong mangyayari sa lahat ng tao? Sa iyo, sa atin, kung hindi tinawag ng Diyos si Abram? Sige nga, isipin niyo, kung hindi tinawag ng Diyos si Abram, ano mangyayari sa atin? Ano mangyayari sa iyo? Ano mangyayari sa lahat ng tao? Isipin niyo po yun. Isipin niyo yun. Kung hindi nangyari in Genesis 12, di ba? Dagdag pa dyan, i-consider nyo, habang nag-iisip kayo, kung tutuusin, walang dahilan at walang bagay na mag-oobliga sa Diyos upang tawagin si Abram. Isa pa yan sa inyong isipin. Wala pong bagay na mag-oobliga sa Diyos upang tawagin si Abram. So ano po ang mangyayari sa atin kung hindi ito ginawa ng Diyos? Ano mangyayari sa iyo kung hindi tinawag ng Diyos si Abram? Ang sagot, lahat tayo ay mananagot sa ating mga pagkakasala. At habang buhay tayong magdurusa sa impyerno. Yun ang mangyayari kung hindi nangyari ang nangyari dito sa chapter 12. All of us, lahat tayo, pagbabayaran natin lahat
ng ating pagkakasala. And all of us will go to hell. Nakita niyo yan? Iyon lang po ang tanging kahihinatnan natin kung hindi nangyari ang tagpong ito. Kung hindi nagpakita at kung hindi tinawag ng Diyos si Abram. Kahit anong gawin natin, wala po tayong kaligtasan. At kung tutuusin, kung hindi nagpakita ang Diyos dito, isa rin tayong katulad ni Abram. Isa rin tayong katulad ng kanyang pamilya. At tayo rin ay katulad ng lahat ng tao sa panahon dito. Ano yon? Tayo ay isang pagano. Ganon ang mangyayari sa iyo. Isa ka lang pagano. Isang sumasamba sa Diyos-Diyosan. Iyon ang magiging kalagayan natin. Nakita niyo yun? Ngayon, nakikita niyo na po ba ang kahalagahan ng tagpong ito? Kasi turning point to eh. Nakikita niyo po ba ngayon kung gaanong kalaking biyaya ang ginawa ng Diyos na ngayon ay binabasa na natin yung tagpong ito? Yung katotohanan pa lang na binabasa natin ito ngayon, that is grace, mga kapatid. Kasi kung hindi nangyari ito, hindi natin ito binabasa ngayon. Kaya po mga kapatid, alam ko na lagi ko na po itong sinasabi dito sa pulpito, pero nawa ay makita ninyo at nawa magkaroon na ito ng halaga sa inyong mga buhay. Ang kaligtasan po ay biyaya. So nawa, no? Magbunga na ito sa ating buhay. No? Kaya nga po, di ba, sabi ko kanina, yung nag-struck sa akin na linya nung inawit natin, be saved and to sin no more. Di ba? At sinabi nga ng isang author, ang pagtubos ay sola gratia. Ibig sabihin, ito ay lubos na dahil sa biyaya ng Diyos. At bukod pa rito, ayon daw sa tinuturo ng kasulatan, ang paraan kung paano tayo tinutubos ng Diyos ay laging sa pamamagitan ng tipan. Okay? Ang ating pagtubos is all by grace, pero yung paraan ng pagtubos ng Diyos ay lagi daw sa pamamagitan ng tipan or covenant. At tunay nga, bakit? Dahil yan na makikita natin ngayon dito sa simula ng chapter 12. No? Kung matatandaan nyo po, may nauna na pong tipan. Tatandaan nyo ano yung unang tipan? Na nakita natin na ibinigay kay Noe. Okay? Ang palatandaan nung tipan na yon ay ang bahaghari or rainbow. Ngayon, gusto kong malaman ninyo na bagaman yung tipan na yon ay hindi po direktang tipan patungkol sa pagliligtas ng Diyos, di ba? Hindi yun directly about sa redemption, hindi yun directly about sa pagliligtas. Pero alam niyo po ba mahalaga yung tipan na yon sa gawa ng pagtubos ng Diyos sa mga makasalanan? Napakahalaga nun, yung Noahic Covenant. Although again, hindi siya directly about salvation, pero it is so important. Why? Kasi iyon po yung tipan na maghahanda para sa pagdating ng binhi ng babae. Because of that covenant, darating yung binhi ng babae na magliligtas sa mga makasalanan. Iyon po ang tipan na hindi na muna ipapakita ng Diyos ang kanyang paghatol sa mga makasalanan, di ba? Yun yung tipan ng Diyos kay Noah, na hindi niya lilipulin ang sangkatauhan gamit ng tubig. Now, dahil doon, nangyari at dumating ang binhi ng babae. At hanggang ngayon, patuloy na may naliligtas. Why? Because of that Noahic covenant. Bakit? Dahil po sa tipan na iyon. Dahil kung wala yung tipan na iyon, maaaring ilang beses na nilipol ng Diyos ang sangkatauhan. Kung wala yung Noahic covenant, lagi yan, lipol na lahat. Bakit?
Dahil makasalanan ng tao. But because of that Noahic covenant, na-preserve muna. Hindi muna binitawan ng Diyos ang hatol niya sa mga tao. That's why umabot yung another 2,000 years, dumating si Kristo. And another 2,000 years sa ating panahon, meron pa ring naliligtas. Why? Because of the Noahic covenant. You see? Pero dito, ngayon, babalik tayo dito sa tipan naman na ibibigay ng Diyos kay Abram. Makikita natin yan sa verses 1 hanggang 3. Okay? Verses 1 hanggang 3. Mamaya ko na po babasahin. Na gusto ko lang pong ipaalam sa inyo na dito, hindi pa formal at hindi pa detalyadong inilahad ang tipan. Okay? Ito ay mangyayari sa chapter 15. Meron pong formal na paglalahad ng tipan at magkakaroon din ito ng development sa chapter 17. So we will look on that in the coming Sundays. Pero ang gusto ko pong mas makita nyo ngayon ay ang katotohanan na kapag po sinasabi nating tipan, ito po ay sa gitna ng dalawang grupo or dalawang partido. Okay? Tipan po, it involves two parties. Pag sinabi mong covenant, merong dalawang partido yan. Dalawang grupo yan, automatically. At gusto ko pong basahin sa inyo ang sinabi ni Guy Waters. Sabi niya, ang covenant daw sa Biblia ay sa pagitan ng dalawang panig, ang Diyos at ang tao. Bago pa man magkaroon ng kasunduan, meron ng relasyon sila dahil ang Diyos ang lumikha at nag-aalaga sa lahat. So meron na silang relasyon. Ngunit, noong una, doon sa hardin, sa Garden of Eden, malapit ang loob nila sa isa't isa. Pero dahil sa kasalanan, naging magkaaway ang tao at Diyos. Di ba? Yun ang nangyari. Dito natin makikita ang isang mahalagang punto, sabi niya. Sabi niya, sa Biblia, hindi ang tao ang lumalapit sa Diyos para makipagsundo. Okay? Baliktad po ang nangyari. Ang Diyos ang humahabol sa tao. Now, hindi ko po ibig sabihin yung humahabol na nagmamakaawa na, hindi po ganon. Ang ibig ko lang sabihin yung siya yung nag-i-initiate. Siya yung, ano ba yung Tagalog ng initiate? Nangunguna. Sinisimulan niya. No? Ang Diyos ang humahabol sa atin at yon ay isang malaking biyaya. Di ba? Dahil ang Diyos mismo ang gumagawa ng paraan upang muling makasama ang mga taong itinuturing siyang kaaway. See? So dito po sa tipan na ito, it is God's initiative. Siya yung lumapit. Kahit na hindi niya obligasyon yon. So, yung katotohanan pa lang, sa tuwing maririnig nyo po ang salitang tipan, no? Every time you will hear the word covenant, tandaan nyo po na wala sanang obligasyon ng Diyos para makipagtipan sa atin dahil una sa lahat, nasira ang relasyon na meron tayo sa Kanya dahil sa ating pagkakasala, pero ano po ang ginawa ng Diyos? Nagbigay siya ng tipan. And sa fact pa lang na gumawa siya ng tipan sa mga tao katulad natin na mga makasalanan, grace na po yun. Biyaya na po yun. Kita niyo po yun? Kaya po, no? Kapag binabasa niyo itong tipan na ibinigay ng Diyos kay Abram, nawa ay maalala at makita niyo palagi, biyaya po ito. Biyaya. Dito, ang Panginoon ang gumawa ng unang hakbang kay Abram. Sa kanyang kapangyarihan at biyaya, pumili ang Diyos ng isang tao mula sa napakaraming pamilyang suwail noon para maging lingkod niya. At totoong kailangan ni Abram ng pananampalataya at totoong kailangan niyang sumunod. No? Kaya nga, makikita natin, tingnan niyo po yung verse 4. Anong sabi dyan sa verse 4? Kaya't umalis si Abram ayon sa sinabi sa kanya ng Panginoon. Si Abram po ay umalis ayon sa sinabi sa kanya ng Panginoon. At kung babalikan ng verse 1,
Sabi sa verse 1, umalis ka sa iyong lupain, sa iyong mga kamag-anak, sa bahay ng iyong ama, at pumunta ka sa lupaing ituturo ko sa iyo. Now, tinawag po ng Diyos si Abram para iwanan ang kanyang paganong pamumuhay. Tinawag ng Diyos si Abram na iwanan ang kanyang pamilya. At hindi natin dapat baliwalain ang tindi ng desisyong kailangan gawin ni Abram, di ba? Nang unang tumawag sa kanya ang Diyos. Hindi po madali. At alam niyo po ba, kailangan niyang iwan ang lahat ng kanyang nakasanayan. Kailangan niyang iwan yung isang tahanan kung saan sigurado ang kanyang yaman at sigurado ang kanyang kabuhayan. At siya ay inutusan na pumunta sa isang lupain kung saan kailangan niyang magtiwala sa pagkalinga at sa probidensya ng Panginoon sa halip na sa sarili niyang mga plano at sa tulong ng kanyang pamilya. Pero, ginawa pa rin iyon ni Abram. And sabi sa verse 5, isinama ni Abram si Sarai, si Lot, pati yung mga natipon niya na nakuha sa Haran at umalis sila papunta sa lupain ng Kanaan. Dito, makikita nyo na dala-dala niya ang mga ari-arian. Mga taong nakuha at kasama si Sarai at Lot. Nagpunta sila sa Kanaan. Now, take note. Maaring maisip nyo na alam na ni Abram na sa Kanaan ang tinutukoy ng Diyos. Pwede nyo masabi yon kapag binabasa nyo to. Pero sa katunayan, hindi niya po alam. Hindi niya alam na Kanaan. Binanggit lang dito na papunta siya ng Kanaan. Okay? Gusto ko pong makita niyo yon. Hindi niya alam na sa Kanaan. So, nung inutusan ng Diyos na umalis lang sila. Without any know-how na saan. Basta umalis lang sila. Pero yung paglalakad nila patungo sa Kanaan. Pero again, hindi po alam ni Abram, hindi sinabi ng Diyos na doon sa Kanaan ang lugar na tinutukoy ng Diyos. Basta sumunod siya sa Diyos. Narinig niyo po yun? Basta sumunod siya sa Diyos kung ano sinabi ng Diyos sa kanya. At doon pa lang, pagdating nila sa Kanaan, sabi sa verse 6 at 7, dumaan sa lupain si Abraham, isasali ko lang po yung huling part ng verse 5. Sabi doon, at umalis silang upang pumunta sa lupain ng Kanaan at nakarating sila roon. Verse 6, dumaan sa lupain si Abraham hanggang sa lugar ng Shechem, sa punong ensina ng More, noon ang mga Kananeo ay nasa lupaing iyon. And verse 7, nagpakita ang Panginoon kay Abraham at sinabi, ibibigay ko ang lupaing ito sa iyong lahi. At siya ay nagtayo ng isang dambana sa Panginoon na nagpakita sa kanya. Mga kapatid, dun pa lang, nung nakapunta na sila sa Kanaan, dun pa lang sinabi ng Diyos na ang lupain ng Kanaan ang ibibigay sa kanya. Naririnig niyo yan? Dun pa lang. At nagtayo siya ng dambana doon at nagpapakita na siya ay sumasamba na ngayon sa tunay na Diyos. And verse 8, mula roon ay lumipat siya sa bundok na nasa silangan ng Bethel at doon niya itinayo ang kanyang tolda na nasa kanluran ng ang Bethel, saan ba yung west dito? At nasa silangan ng Ai. Siya ay nagtayo roon again ng dambana sa Panginoon at tinawag niya ang Panginoon. Muli, nagtayo siya ng dambana and sa verse 9, si Abram ay patuloy na naglakbay hanggang sa Negev. Patuloy lang po na naglakbay si Abram hanggang Negev. Now, just a footnote. Footnote lang po to. An observation. Kung makikita niyo po ang mapa, kaya lang hindi ko na siya na-prepare, no? Kung makikita niyo yung mapa ng mga lugar na nabanggit dito sa binasa natin, iyon po ay mga boundary ng Judah. Okay? Just a footnote, just an information, just an observation. Yung binanggit po, Shechem hanggang Negev, Judah po yun. Wala lang. Sounds familiar? Judah? Baka lang naman magkaroon ito ng halaga sa atin next time kapag nag-aaral kayo, no? Kasi naglagay siya ng dambana doon sa Shechem, which is yung parang pinaka-outer part, northern area ng Judah, then sa Negev. Dito pala saan yun? Sa may Bethel, no, banda, papunta Negev. Okay? So wala lang, baka magkaroon siya ng halaga sa atin. But then again, yung lugar na nilakbay ni Abram, that's Judah, kung saan magmumula
yung binhi ng babae. Okay, pero balik po tayo. Makikita natin at maaari nating masabi na, wow, no? Grabe si Abram. No? Sa katunayan, siya po ang tinatawag na man of faith. Di ba? Man of faith. At kung mapapansin nyo, sa tuwing magbibigay ng halimbawa, si Pablo, patungkol sa pananampalataya, if you will read his epistles or mga letters, una sa listahan niya si Abraham. No? Pero, gusto ko pong makita ninyo kung babalikan ng verse 1 to 3. Okay, tingnan nyo muna. No? Si Abram, sumunod siya. Hindi niya alam na sa Kanaan pala. Doon palang sinabi ng Diyos na doon sa Kanaan yon. But, grabe ang pagtitiwala ni Abram sa Diyos, sa kanyang sinabi. Na siya talaga ay sumunod. Pero, again, wow na wow, yung faith ni Abram. But then again, kung babalik tayo sa verse 1 to 3, lalong-lalo na, kung makikita natin yung original na pagkasulat ng verse 1 to 3, alam niyo po ba, yung pagkakasulat doon ay nagpapakitang siguradong susunod si Abram. No? Ayon sa mga theologians, ang paggamit ng tugma at pag-uulit ng mga salita, again, hindi natin yung makikita kasi hindi ito yung original na pagkakasulat, pero kung titingnan natin yung original na pagkasulat sa Hebrew, yung tugma daw at yung pag-uulit ng mga salita ay patunay na ang tawag ng Panginoon kay Abram dito ay hindi mabibigo. So hindi po, ito ay isang parang, ito ay hindi tawag na pwedeng i-turn down ni Abram. But itong call na to is effectual. No? At iyon ay tumutugma sa turo na mas malinaw na nating nakikita sa bagong tipan. Sabi sa John 6:44, walang taong makakalapit sa akin malibang ilapit siya ng Ama na nagsugo sa akin. Now, bagaman po ang konteksto nitong binasa ko na verse ay ang pagsasabi ng Panginoong Hesus sa mga taong sumusunod sa Kanya na ang makakalapit lamang sa Kanya ay ang mga inilapit sa Kanya ng Ama. Yun po yung konteksto nito. Pero yung principle nito ay totoo sa lahat ng mga taong lumalapit at nananampalataya sa Diyos. At kasama doon si Abram. Sa makatuwid po mga kapatid, maaring masabi natin na lubos na nakakamangha ang pagsunod at pagtitiwalang ginawa ni Abram. Ngunit, nawa ay makita din natin na ang lahat ng iyon ay gawa po ng Diyos. Yes, Abraham was so obedient. Grabe yung pagtitiwala niya sa Diyos. But again, nawa makita nyo, that is the work of God sa buhay ni Abraham. Natatandaan nyo po yung sinabi ni Stephen sa Acts 7 verse 4? Pakinggan nyo po. Sabi ni Stephen na magkagayoy, umalis siya sa lupain ng mga Kaldeo at nanirahan sa Haran. He's talking about Abraham. At mula roon, pagkamatay ng kanyang ama, listen, ay inilipat siya ng Diyos sa lupain na inyong tinitirhan ngayon. Sinong naglipat kay Abraham? Sabi ni Stephen? Si Abraham ba? Dahil sumunod siya sa Diyos? No. But, inilipat siya ng Diyos sa lupain ng Canaan. Sabi nga ni Stephen, sa lupain na inyong tinitirhan ngayon. Inilipat siya ng Diyos. Malinaw po na inihayag dito na ang Diyos ang may gawa nun. And one more, sa Nehemiah chapter 9, verse 7 to 8. Nehemiah chapter 9, verse 7 to 8, pakinggan niyo po. Sabi ni Nehemiah, ikaw ang Panginoon, ang Diyos na siyang pumili kay Abram at naglabas sa kanya sa Ur ng mga Kaldeo at nagbigay sa kanya ng pangalang Abraham. So malinaw dito na ang Diyos ang may gawa. But, patuloy ako sa verse 8. Sabi doon sa verse 8, natagpuan mong tapat ang kanyang puso sa harapan mo. Ulitin ko po itong part na to. Natagpuan mong tapat ang kanyang puso sa harapan mo at nakipagtipan ka sa kanya upang ibigay ang kanyang mga binhi. Sa kanyang mga binhi, ang lupain ng mga Kananeo, Heteo, Amoreo, Perizeo, Jebuseo at Gergeseo,
at tinupad mo yung pangako sapagkat ikaw ay matuwid. Now, ngayon, dito papansinin nyo na sinabi na tagpuan mong tapat ang kanyang puso sa harapan mo. Sinabi ni Nehemiah. Sinabi niya, ikaw Panginoon, natagpuan mong tapat ang puso ni Abraham sa harapan mo. Now, I'm making this point kasi baka sabihin ninyo, tingnan mo, ginawa iyon ng Diyos kasi tapat ang puso ni Abraham sa Diyos. Kaya ginawa yun ng Diyos kay Abraham. Kapag ganun po yung pag-iisip natin, kapag binabasa natin to, nakakalimutan po natin ang katotohanan na nung tinawag ng Diyos si Abraham, at bago po magbigay ng tipan ang Diyos kay Abraham, anong klaseng tao si Abraham? Siya ay isang pagano. Rebelde si Abraham sa Diyos. So ano ibig sabihin ni Nehemiah? Tinawag mo siya kasi nakita mong tapat ang kanyang puso sa iyo. Pero sa story, Abraham was really an idol worshiper. So anong pinapakita dito sa atin? Anong ibig sabihin na natagpuan ng Diyos na tapat ang puso ni Abraham sa harapan niya? Alam niyo ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin po nun, sa biyaya ng Diyos, binigyan niya ng pabor si Abraham. Sa biyaya ng Diyos, kinahabagan, kinaawaan, gaya natin. Kahit nang siya pa ay rebelde at binigyan ito ng bagong puso. Kaya, natagpuan ng Diyos na siya ay tapat sa kanyang harapan. Hindi yun dahil sa ginagawa ni Abram, but natagpuan ng Diyos na tapat si Abram sa kanyang harapan dahil sa ginawa ng Diyos kay Abram. Again, biyaya po mga kapatid. Gawa lang po talaga iyon ng Diyos. Kaya mga kapatid, ito po ang mensahe sa atin sa umagang ito. Alam niyo anong mensahe? Biyaya lang ang lahat. That's the message. Biyaya lang ang lahat. Alam kong napakasimple nito, mga kapatid, no? Very simple. Pero nawa ay makita natin ang bigat ng katotohanan ito. Yun yung prayer ko lagi. Makita natin yung bigat ng biyaya ng Diyos. Listen, nananampalataya ka sa Kanya dahil binuhay ka niyang muli. Minamahal mo siya dahil minahal ka niyang una. Hinahanap mo siya dahil una ka niyang natagpuan. Sinusunod mo siya dahil una ka na niyang binago. Nagagalak ka sa Kanya dahil una kanyang kinahabagan. Ikaw ay may kapayapaan na sa Kanya kasi una siyang nakipag-ayos sa iyo. Ligtas ka mula sa puot niya dahil niligtas ka niya sa pamamagitan ng pagmamahal niya. Nakikita niyo po yun? Kaya mga kapatid, biyaya lang ang lahat. At ang tipan na binasa natin ngayon is actually pagpapakita ng biyaya ng Diyos. Dahil ang tipan na ito ay higit pa sa kwento ng isang lalaki na naging isang bansa, bagaman ang kanyang asawa ay isang baog. No, it's not only about miracle na ang isang lalaki ay nagkaroon ng napakaraming anak, kahit na baog yung kanyang asawa, hindi lang po yun. It's more than that. Listen, ang tipang ito, bagaman ay naisakatuparan sa kanyang literal na pagkakasabi, listen ha, ang tipan na ito, naisakatuparan po to sa literal, in a literal sense. Well, bagaman ganon, totoong nagkaroon ng lupa si Abraham, di ba? At kanyang mga salinlahi. At iyon ay ang Canaan. Yun yung Israel ngayon. Totoo yun, nangyari yung pangako ng Diyos. Totoong naging malaking bansa si Abraham. At yun ang Israel. Di ba? Totoong pinagpala siya ng Diyos. Isa siya sa pinakamayamang tao actually sa lumang tipan.
At binigyan siya ng proteksyon na tagumpay sa mga labanan. Makita nyo, he's a great warrior also. Totoo din pong naging dakila ang kanyang pangalan. No? Na hanggang ngayon ay nirerespeto ng mga Kristiyano, pati ng mga Hudyo, and even Muslims. Totoo po yun. Nangyari yun. No? Kasi ano ba yung tipan? Let me read it again. Verse 2, gagawin kitang isang malaking bansa. It happened. Ikaw ay aking pagpapalain. Again, nangyari. Gagawin kong dakilang yung pangalan. Again, nangyari. At ikaw ay magiging isang pagpapala. Nangyari. Pagpapalain ko ang magbibigay ng pagpapala sa iyo at susumpain ko ang mga sumusumpa sa iyo at sa pamagitan mo ang lahat ng angkan sa lupa ay pagpapalain. Ito yung pag-usapan natin, yung verse 3. But, again, totoo po nangyari yon in literal sense, pero mga kapatid, ito po ay hindi hanggang doon lamang. Hindi yon hanggang doon lamang. May mas malalim at mas may tunay pa na pagsasakatuparan ang mga iyon. At kung titingnan natin, listen, Romans 4, verse 13. Romans 4:13, sapagkat, pakinggan niyo po to, ang pangako na kanyang mamanahin ang sanlibutan ay hindi dumating kay Abraham o sa kanyang binhi sa pamagitan ng kautusan, kundi sa pamagitan ng pagiging matuwid ng pananampalataya. Pakinggan niyo po yung sinabi ni Paul, sapagkat ang pangako na kanyang mamanahin, anong kasunod? Ang sanlibutan. Narinig niyo po yan? Mamanahin niya ang sanlibutan, sinabi ni Pablo. Pansinin niyo na ang lupang binanggit dito bilang pangako ay hindi lamang Kainaan. Kita niyo yan? Hindi lang Kainaan yung binanggit ni Pablo, kundi ang ano daw? Ang sanlibutan. At dagdag pa dyan, in Hebrews 11:16, sabi doon, ngunit sila, again, si Abraham, ay nagnanais ng isang higit na mabuting lupain. And listen, sa makatuwid ay makalangit. Malinaw po mga kapatid na hindi lamang ito patungkol sa lupain ng Kanaan. Sa halip, kung titingnan natin ang kabuuan ng Biblia, ito po ay tumutukoy sa new heavens and new earth. Ibig sabihin, yung tipan ng Diyos na bibigyan siya ng lupa is not only, hindi lamang patungkol sa Kanaan yun. Yung lupa na yon is the new heavens and the new earth. Yun yung ultimate na pagsasakatuparan nung tipan na yon. At patungkol naman sa pagiging malaking bansa. Mababasa natin sa Genesis 17:5, sinabi doon, si Abraham ang magiging pangalan mo. Dito na yung time na binago na ng Diyos yung pangalan ni Abram. Sapagkat ikaw ay ginawa kong ama ng maraming bansa. Nakita niyo yun? Ibig sabihin, tingnan niyo po ang pagbabago dito, sinabi na siya ay ama ng maraming bansa. So malinaw dito na hindi lang ito Israel. Hindi lang yun Israel. At ito ay may mas malinaw pa na kahulugan na binigay ni Pablo in Galatians chapter 3 verse 7. Pakinggan niyo po. Kaya't inyong nakikita na ang mga sumasampalataya ay mga anak ni Abraham. Listen, mga anak ni Abraham ang sumasampalataya. And verse 29, nagpatuloy siya doon, at kung kayo'y kay Kristo, kayo nga'y mga binhi ni Abraham, mga tagapagmana ayon sa pangako. Ibig sabihin po, ang pinangakong pagiging bansa ni Abraham, dito sa Genesis 12, ay patungkol hindi lang sa Israel, but ito ay patungkol sa lahat ng mga mananampalataya kay Kristo. Hudyo man o Hentil.
So the ultimate na pagsasakatuparan nung tipan ng Diyos na gagawin niya si Abraham na isang bansa, ang katuparan noon ay ang bansa na binubuo ng mga mananampalataya kay Kristo. At sa pagpapala naman sa kanya ng Diyos, again, the blessing, nilinaw ito sa Genesis 15 verse 6. Ano nangyari doon? Sumampalataya si Abram sa Panginoon at ito'y binilang na katuwiran sa kanya. At kung titingnan natin sa Acts chapter 3 verse 25 to 26, ang pagpapala na tinutukoy dito ay pagtalikod po sa kasalanan. Ibig sabihin, ang pagpapala na tinukoy ng Diyos sa tipan ay kaligtasan. Hindi lang iyon pagiging mayaman ni Abraham. Hindi lang yung pagiging protektado ni Abraham. But actually, yung pagpapala na binanggit ng Diyos dito sa chapter 12 ay ang kaligtasan. That's the blessing na tinutukoy ng Diyos dito. At sa pangako naman na siya ay magiging isang pagpapala na malinaw na sinabi sa verse 3, sa pamagitan ni Abraham, ang lahat ng angkan sa lupa ay pagpapalain. Now, malinaw ang kahulugan nito sa Galatians chapter 3 verse 8. Anong sinabi doon? At ang kasulatan na nakakaalam ng una pa man na aariing ganap ng Diyos sa mga hentil sa pamagitan ng pananampalataya, listen, ay ipinahayag ang ebanghelyo ng una pa man kay Abraham. Sabi doon, yung ano daw, yung kasulatan, alam na ng kasulatan na ang pagpapala, ang pag-aaring ganap ng Diyos sa mga hentil ay sa pamagitan ng pananampalataya, alam na yon. Kaya daw sinabi, ipinahayag ang gospel, ipinahayag ang ebanghelyo ng una pa man kay Abraham. Nasaan yung gospel doon? Na sinasabi, sa iyo pagpapalain ang lahat ng mga bansa. And verse 14, upang kay Kristo Jesus ang pagpapala ni Abraham ay dumating sa mga hentil upang ating tanggapin ang pangako ng Espiritu sa pamagitan ng pananampalataya. Ano ibig sabihin nun? Sa makatuwid po, ang pagiging pagpapala ni Abraham sa lahat ng mga bansa ay patungkol sa kaligtasan ng mga nananampalataya kay Kristo Jesus. Kaya po, ang katuparan na ang kanyang pangalan ay gagawing dakila, di ba? Sabi doon, gagawing dakila ang kanyang pangalan, is hindi lang patungkol sa pagiging sikat niya sa mga Kristiyano, sa mga Hudyo at mga Muslim. But ang katuparan ng kanyang pangalan ay gagawing dakila ay naisakatuparan ng siya ay tawagin na Ama ng mga sumasampalataya. In Romans 4:11, He was called the Father of those who believe. Yun po ang pagsasakatuparan na ang kanyang pangalan ay gagawing dakila ng Diyos. Nakita niyo po yun? No? At dagdag pa dyan, malinaw na makikita natin ang katuparan ng tipang ito kay Abraham sa sinabi ni Mary. Sa sinabi ni Mary, nung siya ay magpuri sa Diyos, no? Pagkatapos na ihayag ng anghel na si Gabriel na sa kanya isisilang anak ng Diyos. Doon sa tinatawag na Magnificat, no? Yung pagpupuri ni Mary sa Diyos, doon malinaw kung saan at kung paano natupad talaga ang tipan na ito ng Diyos kay Abraham. Listen, Luke 1:54-55. Sinabi ni Mary, tinulungan niya ang Israel na kanyang alipin bilang pag-aalala sa kanyang kahabagan. Tulad ng sinabi niya sa ating mga magulang, kay Abraham at sa kanyang binhi magpakailanman. Anong ibig sabihin dito ni Mary? Naintindihan po ni Mary or ni Maria na ang pagdating ni Kristo ay tanda na inaalala at tinutupad ng Diyos ang kanyang tipan na pangako kay Abraham. Ang kapanganakan ni Jesus ay katuparan ng sinaunang pangakong iyon. And yun yung binabasa natin ngayon. The fulfillment of this covenant
Genesis 12:1-3 is Christ. You see? And, wait, there's more. Dagdag pa dyan. Makikita din natin yung tunay na pagsasakatuparan ng tipan na ito mula sa tatay ni John the Baptist. Tatandaan niyo yung tatay ni John the Baptist? Si Zechariah. Pagkatapos isilang, no? Nung sinilang na si John the Baptist, di ba naging pipe? Si Zechariah, pero yun 9 months siyang di nakapagsalita. For 9 months, pipe. Si Zechariah, pero nung naipanganak na si John the Baptist, nakapagsalita na siya. Finally. And, anong una niyang ginawa nung nakapagsalita siya? Naghayag siya ng propesiya. Now, ito yung propesiya, hindi ito yung patungkol sa kung anong mangyayari sa future. Prophecy is also mean declaring truth. Paghahayag ng katotohanan. Now, ito yung sinabi niya. Again, Luke 1:68-73. Pakinggan nyo na lang po. Purihin ang Panginoon, sabi ni Zechariah, ang Diyos ng Israel, sapagkat kanyang dinalaw at tinubos ang kanyang bayan at nagtaas ng isang sungay ng kaligtasan para sa atin sa sambahayan ni David na kanyang lingkod. Gaya ng sinabi niya sa pamagitan ng kanyang mga banal na propeta mula nung unang panahon upang tayo ay maligtas mula sa ating mga kaaway at mula sa kamay ng lahat ng napopuot sa atin upang ipakita ang habag sa ating mga magulang at alalahanin ang kanyang banal na tipan, ang pangakong sinumpaan niya sa ating ama na si Abraham. Makikita natin dito na iniugnay ni Zechariah ang darating na kaligtasan sa pamagitan ni Kristo na ipinangako ng Diyos kay Abraham. Malinaw po na ang Messiah ay si Jesus at ang katuparan ng pangakong tipan kay Abraham. Not only Mary, but also Zechariah recognized na yung pagdating ni Jesus ay ang pagsasakatuparan ng tipan ng Diyos kay Abraham. Sa mga katuwid po, ang tipan na ito ng Diyos kay Abraham ay patungkol lahat sa pagliligtas ng Diyos. Gaya ng ipinangako niya. Saan? Genesis 3:15. Mga kapatid, ang nakikita niyo po ngayon ay tipan. Ang pangako ng Diyos na siya ay may ililigtas. At alam mo po kapatid, alam niyo po ba? Nawa, alam niyo, na isa ka doon. Kung ikaw ay nananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Kung ikaw ay naniniwala na siya ay Diyos na naging tao. Kung ikaw ay naniniwala na si Jesus ay namuhay ng banal para ikaw ay maging banal. At kung ikaw ay naniniwala na si Jesus ay namatay para sa kabayaran ng kasalanan mo, at ngayon, kung ikaw ay namumuhay na pinaghaharian niya, kapatid, ikaw po ay makakasama sa lupang pangako. Ikaw ay makakasama at ikaw rin ay binhi ni Abraham. Kung ikaw ay nananampalataya sa Jesus, ikaw ay pinagpalang kasama ni Abraham. At kung ikaw ay nananampalataya sa Panginoong Jesus, ngayon ay ginagamit ka din bilang pagpapala rin sa iba. At lahat ng ito mga kapatid ay biyaya niya lamang. So magang ito mga kapatid, nakita natin na ang pagtawag ng Diyos kay Abram, ang pagbibigay ng tipan ng Diyos kay Abram ay pagpapamalas at pagpapakita ng biyaya ng Diyos. Pwede sanang hindi yun gawin ng Diyos. Tandaan niyo po yun. Ngunit, dahil sa kanyang pag-ibig, ginawa niya ito. At sa biyaya niya, natanggap din natin ito. Kaya po, tunay na biyaya lang ang lahat. Kaya ang hamon para sa atin, pinipilit mo pa rin bang iligtas ang sarili mo sa pamagitan ng iyong mga gawa? Are you still trying to save yourself?
Tinitingnan mo pa rin ba yung mga ginagawa mo o yung kakulangan ng ginagawa mo para sa kaligtasan mo? Yun pa rin ba ang inaasahan mo para sa iyong kaligtasan? Even yung pagsisimba mo dito, yun ba ang tinitingnan mo na ikaw ay maliligtas? Are you still trying and looking for other ways to be saved? Ginagawa mo pa rin ba yan? O ikaw ay susuko na at tatanggapin ang katotohanan na biyaya lang ang lahat? Manampalataya ka sa Panginoong Hesus at ikaw ay maliligtas. Ito po ang salita ng Diyos. Makinig ang may pandinig. Let us pray. Salamat aming Panginoon sa tipan ng pagpapakita ng iyong biyaya sa amin. Maraming salamat na ipinakita mo ngayon na kung hindi mo ito ginawa, kung hindi nangyari itong tagpong ito in Genesis 12 verse 1 to 9, kung hindi mo tinawag si Abram, walang kaligtasan na darating. Ngunit ikaw ay tapat na Diyos sa kanyang pangako na iyong ibibigay ang binhi ng babae upang durugin ang ulo ng ahas. At tunay nga na yun ay dumating. Tunay na naisa katuparan ng tipan mo kay Abram. At yun ay ang pagdating ng Panginoong Hesus. Wala na pong ibang kaligtasan, O Diyos. Iyon ay tanging kay Jesus lamang dahil sa biyaya mo lamang. Panalangin ko, Panginoon, na manampalatayang bawat isa na nandito, sumuko at magpasakop sa katotohanang ang kaligtasan ay biyaya lang, kaloob mo lamang sa pamagitan ng iyong tanging anak na si Jesus na matatanggap namin sa pamagitan ng pananampalataya lamang. Purihin ka, O Diyos, ikaw lamang at wala nang iba. Sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Tayo po ay tumayo at tayo po ay umawit ng himno sa number 170.